Magandang araw kabaryo. Ilang buwan na rin akong nakatutok dito sa channel mo. Naengganyo ako na magbahagi ng aking karanasan nang minsang nanirahan ako sa lugar ng Zambales. Nga pala kabaryo, medyo ilang dekada na ang lumipas nang nangyari ito. Nangyari ang karanasan kong ito taong 1998 hanggang 2001. Itago nyo na lang ako sa tawag na Junjun. Sa mga panahong ito ay nasa linya 20 pa ako. Sa totoo lang kabaryo, hindi maganda ang rason kung bakit ako napadpad ng Zambales. Dala na rin kasi ng kabataan at pagiging mapusok ay may nasaksak po ako. Hindi ko na lang po babanggitin ang pinanggalingan ko. Hindi din naman natuluyan ang nasaksak ko. Pero mas mabuti nang umiwas sa maaaring gulo matapos ang pangyayari ay pinatakas ako ng aking ina. Inihatid niya ako sa kanyang kapatid na si Tia Agata, nakakatandang kapatid ng aking nanay. May asawa na ito, ngunit hindi binibiyayaan ng anak. Kaya naman noong nalaman niya ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa kanilang lugar, ay malugod niya akong tinanggap at nangako na hindi ako matutunton kung may maghahanap man sa akin. Noon pa man kabaryo ay ramdam ko na ang pagmamahal ng aking tiya, pati na rin ang kanyang asawang itago natin sa pangalang si Tio Amando. Kinagigiliwan nila ako noong ako'y bata pa. Sa katunayan, nais nila akong ampunin, pero syempre, hindi naman pumayag ang mga magulang ko. Pero dahil sa nagawa kong kasalanan, ay mukhang matutupad na ang kanilang ninanais. Nagtatrabaho sa minahan itong si Tio Amando, habang may tindahan naman itong si Tia. May kalakihan din ang tindahan ni Tia kaya hindi may kakaila na medyo nakakaangat sila sa buhay. Lalo pat wala silang anak na binubuhay. Junjun, dumito ka muna sa bahay habang nasa tindahan ako. At kapag nasanay ka na sa lugar, maaari ka na din na tumao sa tindahan. Ayos ba sa iyo, anak? Wika sa akin ng aking tiya. Ayos lang naman po yun, tiya. Tugon ko naman sa kanya. Huwag kang mag-alala, bibigyan naman kita ng pera para mabili mo din ang mga gusto mo. At saka huwag ka rin palang mahihiyang humingi sa akin kahit ano ha. Nakangiting tugon nito sa akin. Sa totoo lang kabaryo, mas gumaan at gumanda ang buhay ko sa Zambales. Sa mga naunang linggo ay nasa bahay lang ako, kain, tulog, nood ng telebisyon at tumutulong din sa gawaing bahay. Madalas mag-isa lang si Tia sa bahay gawa nga ng malayo ang trabaho ng kanyang asawa. May kalakihan din ang kanilang pamamahay. May 2 palapag at konkreto. Pinili ko ang isang kwarto sa itaas, habang nasa baba naman ang sa kanila. Nagtataka nga ako kung bakit ganoon kalaki ang kanilang bahay samantalang wala naman silang mga anak. Sa kabuuan may 5 kwarto ang buong bahay. Hindi na lamang ako nag-usisa pa tungkol sa bahay. Basta ang mahalaga, maayos ang kalagayan ko. Tamang-tama rin na may motor itong si Tio na nakatenga lang sa bahay. Malaya ko naman iyong nagagamit. Nagpresenta na rin ako kay Tia na ihahatid at susundin ko siya patungong tindahan kaysa naman sa namamasahe pa ito sakay-sakay ng isang tricycle. Kahit papaano ay may mga naging kaibigan na rin ako sa lugar. Pero napag-usapan namin ni Tia na ibang lugar ang gagamitin namin kapag may nagtanong
kung saan ako nagmula. Talagang kakampi ko ang aking tiya kabaryo. Para ko na din kasama si nanay. Kailangan ko lang talaga na magpalamig dahil sa aking nagawa. Gayunpaman, dumating na rin sa punto na salita na kami ni tiya sa pagbabantay ng tindahan. May 2 empleyado naman akong kasama, sina Boyet at Corazon. Mga kaedad ko din sila. Kaya agad nagkapalagayan kami ng loob. Tubong sambales ang 2. Kaya marami akong nalalaman tungkol sa lugar sa aming mga kwentuhan. Isang araw, may isang ale na pumunta sa tindahan. Nag-alok ito ng kanyang mga tindang kakanin na puto at kutsinta. Sabi niya, mas maganda raw lagyan ng kakanin ang aming tindahan at siya na daw ang magsusupply nito. Sinabi ko naman dito na mas mabuti kung si tiya ang kakausapin niya dahil ito naman ang may-ari. Nagwika naman ito na babalik bukas upang alukin ang aking tiya at nagpakilala siya bilang si Linda. Nang makaalis na ang ale, ay tinanong ko sina Boyet at Corazon kung kilala ba nila ang babaeng iyon. Umiling sila at ngayon lamang daw nila ito nakita. Kinagabihan, habang naghahapunan kami, ay naalala ko itong si Aling Linda. Bukas naman si tiya sa negosyong iniaalok ng ale. Si Linda ay nagmula pa sa kabilang bayan. Nagsusupply na rin siya ng mga kakanin sa ibang mga tindahan. Nakakarga ang kanyang mga paninda sa digulong na tindahan at hila-hila ito ng kanyang kalabaw. Mukha naman itong mabait at halatang sanay sa pakikipag-usap sa tao. Kinabukasan ng gabi ay nabanggit sa akin ni tiya ang tungkol kay Linda. Kada 3 araw ay babalik ito upang kunin ang balanse ng mga kakanin at papalitan ng bago ang mga paninda. Nagkasundo na pala sila ni tiya. Sa gabing mismong iyon, bandang 1:00 ng madaling araw, ay bumaba ako dahil kailangan kong umihi. Papikit-pikit pa ako dahil sa antok. Habang pababa ako ng hagdan, ay nakita ko si tiya na lumabas mula sa pinto ng kusina. Nagtaka naman ako dahil nasa loob naman ng bahay ang banyo, kung magbabanyo nga ito. At ano naman kaya ang gagawin niya sa likod bahay ng mga ganitong oras? Dito inuna ko muna ang pag-ihi ko dahil talagang sasabog na ang pantog ko. Kaya nang matapos ako ay agad akong nagpunta sa likod. Ngunit wala naman doon si tiya. Wala ring labasan sa likod bahay dahil may konkretong pader ang nakapalibot sa bahay at tanging sa harapan lang ang labasan. Inisip ko na lang na baka namalikmata lamang ako, kaya bumalik na ako sa taas at natulog. Sa aming agahan naman ay nabanggit ko kay tiya kung lumabas ba siya ng bahay kaninang 1:00 ng madaling araw. Umiling naman ito. Hindi na rin ako nag-usisa pa. Sa araw na ito ay ako ang nakatoka sa tindahan, kaya hindi na rin ako nagtagal at umalis na rin ako ng bahay. 5 minuto lang naman kapag nakamotor papunta sa tindahan ni tiya. Sa pagsapit ng tanghali, may grupo ng mga kalalakihan na may edad na ang dumating sa tindahan. Bumili ito ng inumin at tinapay. Napansin ko na tila tumitingin sila sa loob. Inisip ko tuloy na baka magnanakaw ang mga ito at aatake pagsapit ng gabi. Kaya naman tinanong ko sila kung may kailangan pa ba. "Bago ka ba dito?" Wika dito ng isang lalaki. Sinabi ko naman na pamangkin ako ni Tia Agatha. Nagtinginan sila sa isa't isa matapos kong masabi yon. Hindi na rin sila nagtagal
at umalis na ang 5 kalalakihan. Pakiwari ko ay mga nagbalikbayan sila base sa kanilang mga dala. Pagsapit ng gabi ay tila naalimpungatan ako. Sa aking pagbangon ay may narinig akong mga taong nag-uusap sa likod bahay. Pinasok ko ang dulong silid at marahan kong binuksan ang bintana. Nasilip ko itong si Tia na may mga kausap. Nakapatay ang ilaw kaya naman hindi ko maaninag ang pagmumuka ng mga panauhin. Dito bumaba ako at nagtungo ng kusina. Hindi man magandang pag-uugali pero nakiusyoso ko sa usapan nila. Base sa aking pagkakaintindi, kabaryo, may isang tao silang pinag-uusapan na tila banta para sa kanila. Labis na nangangamba ang mga panauhin na puro lalaki, habang si Tia naman ay kinukumbinse ang mga kasama na magtiwala sa taong pinag-uusapan. Kung may mangyari sa ating masama, Agatha, ikaw ang sisisihin ko. Panghuling salita ng lalaki bago sila tuluyang magpaalam. Dito, kabaryo, nagmadali akong tumakbo, paakyat at pumasok agad sa aking kwarto. Sinilip ko ang mga papaalis na panauhin sa bintana at laking gulat ko na lang dahil sila din ang grupo ng kalalakihan kanina sa may tindahan. Kinaumagahan ay kinausap ko si Tia tungkol sa mga panauhin kagabi. Nais kong malaman kung ano ang kanilang ginagawa kagabi sa bahay. Ngunit sinagot lamang ako ng aking tiyahin na may mga bagay na hindi na dapat inaalam pa. At tungkol naman daw sa kaligtasan namin ay huwag akong mabahala. May tiwala ako sa aking tiya pero nag-aalala ako tungkol sa mga taong pinag-uusapan nila. Hindi ko tuloy maiwasang mag-isip na baka isang rebelde itong si Tia. Kaya sa kanyang pag-alis ay naghalughog ako sa buong bahay ngunit wala akong nakita ni isang baril. Hanggang sa naalala ko nang minsang nagpunta ng likod bahay itong si Tia. Wala naman akong nakita doon kundi isang bodega. Sa pagbukas ko ay lagayan ng mga kung ano-anong luma at sirang bagay. Lumabas na ako at isasara ko na sana ang pinto. Kaso lang napansin ko ang isang lumang aparador na halos walang alikabok. Natatangi ito sa mga ibang bagay sa loob. Kaya naman binuksan ko ang malaking aparador. Wala itong laman. Wala na ring mga paa ang naturang bagay at napansin ko na wala na rin itong dingding sa likuran. Subalit nagtaka ako nang katukin ko ang sinasandalang dingding nito ay iba ang tunog. Hindi ito semento kundi isang kahoy. Kinapaka ko pa iyon hanggang sa may nahawakan ako na parang isang sliding door. Nang hinila ko ito ay bumungad sa akin ng isang hagdan pababa. Sobrang dilim noon sa baba. Kaya naman kumuha muna ako ng pang-ilaw. Nang aking inilawan ay isang mahabang hagdan pala iyon. Dito, kabaryo, marahan akong bumaba agad nang matamaan ng ilaw ang bombilya na may maiksing lubid. Sa paghila ko ay bumukas ang ilaw. Tumambad sa akin ang napakaraming garapon na may laman na noong una ay hindi pa klaro sa aking paningin. Malalaking garapon na sa tansya ko ay kayang maglaman ng 1 galon na tubig. Nang sinipat kong mabuti ay may mga iba't ibang naglalakihang insekto ang laman na nakababad sa tubig at ang lahat ng iyon ay buhay dahil gumagalaw pa.
Doon lang ako nakakita ng ganoong uri ng bangaw. Napakalaki noon. Meron ding kulisap, alakdan, gagamba at napakarami pang iba. At ang natatangi sa kanila ay ang nakaiwalay na mas malaking garapon na may laman na napakalaking mariposa na nakababad din sa tubig. Sa isang mesa ay may nakalatag na kung ano-anong mga bagay. May ribulto pa ng ulo ng kambing. Sa itsura ng mga iyon, kabaryo, ay masasabi ko na kagamitan iyon ng isang mangkukulam o di kaya mambabarang. Dito kinilabutan ako sa aking mga natuklasan. Lumabas na ako agad at ibinalik sa dati ang pinto. Ni sa panaginip ay hindi ko lubos maisip na ang tiyahin ko ay may alam sa karunungang itim. Kahit saan ko tingnan ang aking tiyahin ay wala itong bahid na kasamaan. Kahit ang asawa niya na si Tio Amando ay ganoon din. Ang pinagtataka ko ay kada linggo nagsisimba kami ni Tia. Ang gumugulo pa sa aking isipan ay sino ang taong binanggit ng kanyang kasama na panganib raw sa kanilang buhay. Ngunit pinagkakatiwalaan ko itong si Tia. Buong araw akong hindi mapakali, kabaryo. Hindi ako naniniwala sa mga bagay ng kulam, barang, engkanto, aswang at iba pa. Pero sa aking nadiskubre ay parang may bahid na ng katotohanan ang mga hindi ko pinaniniwalaan noon. Kung totoo nga na mambabarang itong si Tia, ibig sabihin may nabigyan na siya ng sakit o di kaya ay mas malala, may napaslang na si Tia. Hindi ko natuloy sigurado kung ligtas pa ba ako sa lugar na ito. Isang mabait at matulungin ang imahe ni Tia sa kanilang lugar kaya naguluhan na ako, kabaryo, kung ano ba ang totoo. Sa pag-uwi ni Tia ay nag-aktong wala akong natuklasan. Nais ko munang obserbahan ang aking tiyahin. Sa paglipas pa ng mga araw ay tila normal naman ang lahat. Magaling magtago si Tia ng sekreto. Hanggang isang araw, nagpunta si Aling Linda sa aming bahay. Hinahanap niya itong si Tia. Sarado kasi kami noon dahil may pinuntahan siyang isang binyag at tiyempong masama ang pakiramdam ko. Pinatuloy ko na ang bisita dahil kilala ko naman. Maniningil pala siya ng mga balanse niya sa mga kakanin. Binigyan ko muna ng may inom ang panauhin at kinuha ko na ang pambayad. Habang kami ay nagkwekwentuhan, batid ko ang pagkamausisa niya sa akin at talagang diretso siya kung tumingin sa aking mga mata. Para bang may inaalam siya na hindi ko naman mabatid. Halos kalahating oras din sa bahay si Aling Linda. Inihatid ko na siya sa labas. Sa pag-alis niya sakay ng kanyang tindahan na hila-hila ng kalabaw, ay nasipat ko naman ang 5 kalalakihan. Nagkukubli sila sa mga puno habang sinusundan ng tingin si Aling Linda. Napaisip tuloy ako kung bakit ganoon na lamang sila makatingin sa maglalakong ale. Bago ako masarahan ng gate, ay tinawag ako ng isa sa mga kalalakihan at sabay silang tumungo sa akin. Tinanong nila kung ano ba ang alam ko sa babaeng iyon. Sinabi ko naman na taga-supply ito ng kakanin at naniningil kada 2 araw. Nang masabi ko na ang lahat ng alam ko, ay nagpaalam na silang umalis. Habang tinitingnan ko sila papalayo ay napagtanto ko na baka si Aling Linda ang sinasabi nilang panganib sa kanilang buhay. Pero isang babaeng may edad na kontra sa 5 kalalakihan, papaano naging panganib sa kanila? Iyong ale. Mas lalo tuloy akong naguluhan, kabaryo. Pumasok na lang ako ng bahay at nagpahinga na.
Habang ako'y nakahiga, naisip ko ang aking pamilya. Hindi kasi ako sanay na malayo sa kanila. Gusto ko nang umuwi pero hindi pwede. Bandang 4:00 na nang magising ako at kumakalam na ang sikmura. Hindi pa pala ako nanananghalian. Bumubuti naman ang pakiramdam ko at naghahanap ang sikmura ko ng adobong baboy. Kaya sakay ng motor ay nagtungo ko ng merkado upang bumili ng sangkap. Sa aking pagbalik ay natanaw ko ang isang matandang babae na nakahawak sa gate at nakatingin ito sa loob ng bahay. Mawalang galang na po. Sino po ba sila? Tanong ko dito sa matanda. Lumingon lang naman ito sa akin ng seryoso ang muka at umalis na din agad. Inisip ko na lang na baka namamalimos iyon o baka may saltik sa utak dahil napakagusgusin. Animoy taong grasa na. Bandang 6:00 na nang ako'y makakain. Eksakto naman na dumating itong si Tia. Sinabi ko sa kanya na kinuha na ni Aling Linda ang balanse. Pero hindi ko binanggit ang mga kalalakihan kanina. 10:00 na ng gabi. Matagal akong nakatulog. Nanonood muna ako ng telebisyon sa aking silid. Tumayo na ako upang isirado na ang bintana dahil lumalamig na ang hangin. Subalit, nakita ko si Tia na kausap niya ang matandang babae kanina. Pero nasa labas lang ito ng gate at si Tia naman ay nasa loob. Batid ko na seryoso ang kanilang pinag-uusapan dahil sa itsura ng matanda. Dito nagtago ko sa kortina habang sinisipat ko sila nang biglang tumingin ang matanda sa aking direksyon at agad naman akong nagtago. Hindi ko na lang muna sinara ang bintana at bumaba na ako sa sala. Nagkunwaring umiinom ako ng tubig. Habang papunta sa entradang pinto, bago pa man ako makarating doon ay umalis na ang matanda. Tinanong ko si Tia kung sino yon. Ang sabi niya ay humihingi lang daw ito ng limos. Kanina Tia, bago gumabi nakita ko siya dyan sa labas. Bumalik pala. Sabi ko pa sa aking Tia. Nako Junjun, huwag kang basta-basta magpapapasok dito kapag hindi natin kilala ha. Tugon dito ni Tia. Batid ko naman na mukhang kilala ni Tia ang matandang iyon. 10 oras na ng gabi. May manglilimos pa. Alam ko kabaryo na may tinatago itong si Tia sa akin. Pero malalaman ko din ang lahat. Sa totoo lang kabaryo, isa akong mangmang pagdating sa mga bagay na hindi may paliwanag ng siyensya. Nakabase lang ang nalalaman ko sa mga bagay na iyon mula sa mga napapanood ko. Ang kalaban ng mambabarang ay albularyo. Maaaring isang albularyo ang banta sa kanilang buhay. At malamang ang mga lalaking iyon ay kagaya rin ni Tia. Itong lahat ay haka-haka ko pa lamang. Makalipas ang ilang araw, naikwento ni Corazon na may kapitbahay daw sila na binarang. Inasar ko pa si Corazon na hindi naman totoo ang mga ganong bagay. Pero ayon sa kanya, nangyari daw ito noong bata pa siya. Hindi man malinaw sa kanyang alaala, basta isang gabi, nagising ito dahil binuwat na siya ng kanyang ama. Nagtago silang lahat sa iisang kwarto habang may naririnig siya na animoy nag-aaway sa loob. Ang ama naman niya ay labas-pasok sa silid at tinitingnan ang nangyayari sa labas. Ang hindi niya malilimutan ay noong nagwika ang kanyang ama habang nakangiti na matatalo na raw ang mambabarang at ligtas na daw kami. Pansin naman niya ang kanyang ina na nagpasalamat sa Panginoon habang mangyak-ngyak ito.
At noong nagtanong siya kung ano ang nangyari, niyakap lamang daw siya ng kanyang ina. Sa totoo lang, may bahid na naniniwala ako sa kwento ni Corazon. Ang tanong ko lang sa sarili ay kung sino kaya ang mambabarang na iyon na napadpad sa aming lugar. Kinagabihan, sa aking pag-uwi batid ko ang pagiging tahimik ni Tia Agatha. Hanggang pagsapit ng 9:00 ng gabi ay nagpaalam ito na pupunta raw siya sa kanyang kaibigan. Inalok ko siya na ihahatid subalit tumanggi itong si Tia. Hindi na lang ako nagpumilit pa dahil binalak ko itong sundan. Nang makaalis na si Tia ay agad akong nagpunta sa kaibigan kong si Boyong upang hiramin ang kanyang bisikleta. Pumayag naman ito agad basta may libre siyang kakanin bukas. Mahahalata kasi kapag motor ang gagamitin ko. Sumakay ng tricycle si Tia at huminto ito sa kanto. Nakita ko na sumakay rin si Aling Linda sa sinasakyan ng aking tiya. Halos kalahating oras ko lang din silang sinundan. Umabot na nga kami sa kabilang baryo bago sila tuluyang bumaba. Sa kanilang pagbaba ay naglakad pa sila hanggang sa isang liblib na lugar. Nakakatakot man pero nagpatuloy pa rin ako sa pagsunod. Medyo malayo ang agwat ko sa kanila. Mabuti na lamang dahil diretso lang ang kalsada. Laking pasasalamat ko na lang sa liwanag ng buwan upang kahit papaano ay nakikita ko ang daan. Pati na rin itong sina Tia at Aling Linda. Hanggang sa sumuot sila sa halaman. Sa bahaging iyon ay mahirap na akong magbebisikleta pa. Kaya ikinubli ko ng mabuti ito sa damuhan at naglakad ako habang sinusundan sila. Tumungo sila sa bakuran ng isang maliit na kubo na may nakasinding gasera sa loob. Ngunit nagkubli naman si Aling Linda sa isang puno. Kitang-kita ko iyon, kabaryo, habang nagtatago ako sa isang puno. Tumuloy si Tia at kumatok sa kubo. Dito nakita ko ang matandang babae. Noong nakaraan ang lumabas sa kubo. Hindi ko man sila naririnig pero sa kilos nila ay tila nagtatalo silang dalawa. Hanggang sa dumura ng dumura ang matandang babae sa palibot ni Tia. Agad naman na tumakbo ang aking tiyahin at laking gulat ko na lang dahil may naglalabasang alakdan sa lupa kung saan dumura ang matandang iyon. Ngunit mas nagulat ako, kabaryo, nang winasiwas ni Tia ang kanyang kanang kamay dahilan upang magliyab ang mga alakdan. Iniangat ng matanda ang kanyang kamay at nagsilabasan ang mga bubuyog at umatake sa aking Tia. Nagawa naman na paliyabin ulit ni Tia ang mga insekto ngunit sa dami nito ay hindi ito nasunog. Natumba na lamang itong si Tia sa lupa habang pilit na pinaghampas niya gamit ang kamay. Dito na lumabas si Aling Linda at sa isang hampas ng kamay niya ay nagsipulasan ang mga bubuyog. Dali naman na pumasok ang matanda sa bahay, ngunit tila isang papel lang na winasak ni Aling Linda ang dingding ng kubo. At dito tuluyang nakapasok ito ng kubo. Dinig ko ang paghiyaw ng matandang babae hanggang sa lumusot ito sa kabilang dingding. Gumapang ang matanda, ngunit kitang-kita ko, kabaryo, ang mataas na lundag ni Aling Linda at itinarap ang itak sa mismong ulo ng matanda. Matapos nito ay dinampot niya ang matanda at pinutulan ng ulo. Tila nang hina ang tuhod ko sa aking nakita. Inihagis ni Aling Linda ang ulo nito sa loob ng bahay at kasunod naman ay binuhat niya ang katawan na tila napakagaan lamang nito at inihagis rin sa loob ng bahay.
Dito na lumapit si Tia sa bahay at ibinuka ang mga palad nito. Napansin ko rin na bumubuka-buka ang bibig ni Tia at nang inihampas niya ang kanyang mga kamay, sa hangin ay biglang nagliyab ang loob ng bahay hanggang sa natupok na ito. Nakatayo ang dalawang babae sa natutupok na kubo, habang ako naman ay palihim na umalis na sa lugar. Nang makuha ko na ang bisikleta, ay pinatakbo ko ito ng mabilis. Hindi ko na nga ito nasoli pa kay Boyong. Agad akong pumasok ng bahay at uminom ng tubig. Matapos nito ay pumasok na ako ng aking kwarto. Pabalik-balik naman ako sa bintana upang silipin kung nariyan na ba itong si Tia. Halos 1 oras din akong nag-antay. Dumating si Tia na animoy walang nangyari at hindi ko na alam kung ano pa ang ginawa niya nang makapasok na ito sa bahay. Kahit ilang oras na ang nakalipas, ay hindi pa rin maproseso ng utak ko ang aking mga nakita. Tila ba ako'y nananaginip na parang totoo ang lahat. Pilit ko man ibaling na katang-isip ang lahat pero nagmamalabis talaga ang katotohanan. Si Aling Linda at si Tia Agatha ay may kapangyarihan. Pakiramdam ko, mababaliw na ako sa lugar na ito. Natanong ko pa noon sa aking sarili kung ilan pa bang kawirduan ang makikita ko dito sa Zambales. Nais ko nang kumprontahin si Tia, ngunit hindi ko alam kung papaano. Madaling araw na ngunit nananatiling gising ang aking diwa. Kung kailan pa lumiwanag, saka na ako dinalaw ng antok. Bandang 9:00 na ng umaga nang ako'y magising. Pagbaba ko ay nakita ko si Boyet sa salas. Pinapunta raw siya ni Tia upang may makasama ako dahil may sakit daw ako. Siguro inisip pa ni Tia na masama pa ang pakiramdam ko. Naisip ko naman na tanungin ko kaya si Boyet tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar. Ayon naman sa kanya, karamihan daw sa lugar ay may mangkukulam at mangbabarang. At tila sa kalimitan din, sa kanila ay may mga bayaran. At kahit sa mga panahong ito, ay umiiral pa rin sila. Tinanong ko din siya kung may kakilala ba siyang mangkukulam sa lugar. Sumagot naman si Boyet na wala siyang kilala, pero alam niya kung saan ito naninirahan. Kadalasan sa kanila ay sa kagubatan. Nagiging sagabal na sa aking pang-araw-araw na gawain ang matinding pag-iisip sa mga kakaibang bagay. Kahit sa konting ingay ay nagugulat na ako. May mga pagkakataon na nakatulala na lamang ako kabaryo. May mga mamimili sa tindahan na sumisigaw na hindi ko pa rin napapansin. At pati mga panukli ay nagiging sobra o kulang. Matapos ang ilang araw ay kinausap na ako ni Tia. Dito na ako niya tinanong kung ano ba ang nangyayari sa akin. Hindi ko na natiis kundi ang sabihin kay Tia ang lahat ng aking natuklasan at nakita. Hindi na naitanggi pa ng aking tiyahin ang tungkol sa kanyang pagkatao. Si Tia Agatha ay panganay sa 4 na magkakapatid. Ang kanilang mga magulang ay purong mambabarang. Subalit simula sa henerasyon ng kanyang lolo at lola ay naging taliwas na ito sa gawain ng mga mambabarang. Napagtanto ng kanyang mga kapatid na walang magandang kahahantungan kung magpapatuloy sila sa gawain bilang mambabarang. Kaya naman sinubukan nila na gamitin sa kabutihan ang kapangyarihan ng kadiliman. Sila na ang tinatawag na mga puting mambabarang. Naipasa ng kanyang mga lolo at lola ang kakayahan sa kanyang ina, pati na rin ang paniniwala na hindi kailangang gumawa ng kasamaan kahit sa demonyo pa nagmula ang karunungang taglay.
Ang ina ni Tiya ay nakatagpo rin ng isang puti pang mambabarang sa katauhan ng kanilang ama. Hanggang sa dumating ang panahon na ipinasa nila ang karunungan sa mga anak, ngunit tanging si Tia Agata lamang ang nagka-interes nito. Nakuha ni Tia ang kaalaman ng kanilang mga magulang. Ang ina na dalubhasa sa palipad hangin at ang ama na biyasa sa pagmamanipula ng mahika ng apoy. Nakilala naman ni Tia ang asawa nito nang minsan niya itong gamutin dahil napaglaruan umano ito ng engkanto. Inamin ni Tia na mahina man siya sa labanang pisikal ay hindi naman daw siya papatalo pagdating sa espiritual, lalong-lalo na sa malayong agwat ng pakikipaglaban. Ang mga natuklasan ko sa silid sa ilalim ng lupa ay mga alagang insekto ni Tia na nagmula pa sa kanyang mga lolo at lola. Ayon pa kay Tia, ginagamit lamang niya ang karunungan kapag kinakailangan, ngunit isang beses sa isang buwan ay aalayan niya ito ng dasal upang manatili ang lakas ng kanyang kapangyarihan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit si Tia ang pinili ng aking ina na mangalaga sa akin, dahil alam niya na maproproteksyonan niya ako. At tungkol naman kay Aling Linda, noong araw na nagkaharap sila sa tindahan ay nalaman agad ni Linda kung ano itong si Tia. Subalit sa kanilang pag-uusap ay nagkasundo sila para sa iisang layunin. Ngunit ang mga kasamahan ni Tia na mga kalalakihan ay walang tiwala kay Linda. Noong gabi na nakausap niya ang matandang babae, ay nagbanta ito kay Linda na maghahasik ito ng lagim kapag hindi umanib sa kanya. At ginawa nga ng matandang mambabarang. Unang biktima nito ay ang kapitbahay nila Corazon. Agad naman itong nalaman ni Linda, kaya nagdesisyon sila na tapusin na nila ang mambabarang. At iyon nga ay kanilang ginawa. Tia, bakit nyo naman tinanggap ang karunungan na nagmula pa sa demonyo? Tanong ko rito. Anak, lahat ng kapangyarihan ay nagmula lamang sa iisang nilalang. Nagiging masama lamang ito sa pamamaraan kung papaano ito ginagamit. Malumanay na tugon ng aking tiyahin. Naging maliwanag na sa akin ang lahat, kaya pala hindi takot na mag-isa itong si Tia na maiwan sa bahay na mag-isa sa loob ng maraming taon dahil may panlaban pala ito sa mga kasamaan. Dagdag pa ni Tia na makailang beses na rin daw na may sumubok na ang mga aswang na pumasok sa bahay niya. Ngunit ni isa sa mga ito ay walang nagawa. Sinigurado naman sa akin ni Tia na walang masamang nilalang ang may kakayahang pasukin ang bahay, kaya magiging ligtas ako dito. Kahit ang kapwa niya mambabarang na may maitim na budhi ay hindi rin makakapasok sa loob. Minsan isang araw, akong nasa tindahan nang dumating itong si Aling Linda. Kasyual naman akong nakiharap sa kanya, pero di ko maiwasan na titigan siya ng detalyado. Hindi ako makapaniwala na sa kanyang edad ay ganoon ang nasaksihan kong kilos ng babaeng ito. Hindi na rin siya nagtagal at nagpaalam na. Masasabi kong nasa linya ng 50 ang edad ni Aling Linda. Makalipas ang ilang linggo ay may bumili sa tindahan. Isang grupo din, pero batid ko na isang buong pamilya. Lumapit ang ama sa mga kakanin pero tila yata nababahing ito. Nang maamoy niya ang isa-isa sa mga kakaning dinadala ni Aling Linda. Sumama pa ang muka at lumayo ito. Pumili na lamang siya ng iba. Habang pumipili ay nagtatanong siya kung may alam ba akong paupahan sa lugar. Tinawag ko naman itong si Boyet dahil baka may alam ito. Pasensya ka na Manong, pero dito wala. Pero ang alam ko sa kabilang baryo meron.
Tugon dito ni Boyet. Nag-usap sila sa eksaktong lugar habang binabalot ko na ang mga pinamili niyang biskwit at inumin. Itinuro ni Boyet ang isang bahay na malapit sa bahay ng kanyang pinsan. Nagbanggit rin ito ng pangalan ng may-ari ng paupahan. Kilala ito sa lugar, kaya naman hindi ito mahirap hanapin. Ang pamilyang iyon, kabaryo, ay magdudulot pala sa amin ng kahindik-hindik na pangyayari na noon ko lamang makikita. Binubuo ang pamilya ni Mang Abel sa 6 na katao. 3 sa mga anak nito ay mga binata at malalaki ang katawan. 6 ay batak na batak sa gawaing mabibigat. Kapag walang trabaho si Boyet, ay nagagawi siya palagi sa kabilang baryo, kung saan naroroon ng kanyang pinsan. Nakailigan kasi nila na mangisda. Minsan nga ay niyaya pa niya ako. Kaso hindi naman ako madalas makakapunta dahil mas gusto kong sa bahay na lang. Gawa na rin siguro sa nagawa ko sa aming lugar. Kaya naman medyo iwas ako sa pagsama-sama sa mga kaibigan. Ayon kay Boyet, mga karpintero daw ang trabaho ng mga anak nitong si Mang Abel. Malapit ang inuupahan nila sa dagat, pero hindi ito nagkaka-interes sa pangingisda at di hamak na permanente ang kita rito kaysa pagkakarpintero. Ang mga magulang nila at ang bunsong kapatid na babae ay nasa bahay lamang. Nang minsay nakagala ako sa pinsan ni Boyet na itago natin sa pangalang Roel, ay sinipat ko ang tinitirhan ng pamilya ni Mang Abel. Naging mapagmatsyag na rin kasi ako sa mga tao dahil baka meron sa kanilang nagmula sa lugar na pinanggalingan ko. Tumambay muna kami sa bahay dahil mamayang 4:00 ng hapon pa kami mamimingwit ng isda sa mabatong dalampasigan. May 2 bahay na pagitan mula kay Naruel at sa kay Mang Abel. Nagtungo ko sa likod bahay upang umihi at doon ko ibinuga sa may damuhan. Nang mapalingon ako sa gawing kanan kung nasaan ang bahay ni Mang Abel, ay nakita ko ang anak nitong babae na kilala sa pangalang Gloria. Isang dalaga. Agad kong ibinaling sa ibang direksyon ang pag-ihi ko dahil nakatingin ang dalaga sa akin na nakangiti. Diretso ito at matapang ang tingin nito sa akin, kabaryo. Nagmadali naman ako na tapusin ang ginagawa dahil nakakahiya na. Nawirduhan naman ako sa ipinakitang akto ni Gloria. Isa pa sa napansin ko ay may nginangat-ngat itong karne. 6 may batang paslit na may dalang pagkain. Hindi ko na lamang binigyang pansin iyon. Sumapit na ang oras sa aming pamimingwit. Nakaupo kami sa maliit na bangin at nagkwekwentuhan. Bigla na lang akong napalingon sa aking kaliwa at may nasipat ako na isang ulo na biglang nagkubli sa malaking bato. Sinabi ko kaagad sa mga kasama ko at nang akmang lalapitan na namin ay may isang aso na kumaripas ng takbo at sumuot ito sa mga puno. Pinagtatawanan nila ako dahil isang aso lang pala. Pero sigurado ako sa aking nakita. Ulo iyon ng isang babae. Natapos na ang 1 oras. Wala pa rin kaming nahuling isda. Kaya naman nagdesisyon kami na umuwi na. Linggo kasi yon, kabaryo. Ugali na ni Tia na magsimba sa umaga at sa hapon. Kaya naman nakauwi na ako habang wala pa itong si Tia. Nagluto na ako ng hapunan. At pagkatapos ay pumanhik na ako sa kwarto upang kumuha ng damit para maligo. Kaso lang nawili ako sa palabas ng telebisyon at hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lamang ako nang kumakatok na itong si Tia sa pintuan ng kwarto ko. Bandang 7:00 na ng gabi. Niyaya niya na akong kumain. Sa pagbukas ko ng pinto ay pababa na ng hagdan itong si Tia.
Bago pa man siya makababa sa huling baitang ay napalingon siya sa akin at isang tingin na nakakunot ang noo. "Saan ka nang galing kanina, Junjun?" Gulat na tanong ni Tia at agad siyang umakyat pabalik. Magkasama kami ni Boyet doon sa pinsan niya sa kabilang baryo." Nagtataka naman akong sumagot dito. "Hubarin mo ang lahat ng damit mo, bilisan mo." Mariing wika dito ni Tia. Nagtaka naman ako pero sinunod ko na lamang ang nais niya. Pero lahat daw talaga ng suot ko. Kaya naman pumasok ako ng kwarto at naghubad. Nagmadali din si Tia na kuhanin ang mga damit ko at agad niya akong pinaligo. Nilagyan din niya ng maraming asin ang tubig na pinangpaligo ko. "Junjun, naku kang bata ka. May marka ka ng aswang." Nag-aalalang wika sa akin ni Tia. Pinaligo niya ako kaagad at sinunog niya ang lahat ng inubad kong damit. Pagkatapos kong magbihis ay hinawakan ni Tia ang aking ulo at may orasyon itong ginawa. Proteksyon ko daw laban sa aswang. Sinabihan din ako ni Tia na doon na matulog sa kwarto niya nang lalaman niyang ilang oras na pala akong nakauwi. Habang nasa loob ako ng bahay ay umikot sa bakuran itong si Tia habang bumubuka-buka ang bibig at tila may isinasaboy sa hangin. Bandang 9:00 na ng gabi ay nasa silid na kami ni Tia habang si Tia ay alalang-alala ang kanyang muka. Tinanong niya ako kung may napansin ba akong kakaiba habang namamasyal kanina sa kabilang baryo. Sinabi ko naman sa kanya ang tungkol sa ulo ng isang babae na nakakubli. Ayon kay Tia, maaring aswang ang nilalang na iyon. Dahil tiyak siya na walang aswang sa baryo namin. Dahil kung meron, ay mararamdaman niya iyon kagad. "Ano na lang ang mukhang iharap ko sa kapatid ko kung may mangyayaring masama sa iyo, anak?" Malungkot na wika dito ni Tia. Nakiusap naman si Tia na wag na muna ako magpunta sa ibang lugar maliban sa bahay at tindahan. Habang kami ay natutulog na kabaryo, ay sabay din kaming nagising dahil napakalakas na kalabog sa bubong. Partida, nasa ibabang palapag na kami pero sobrang lakas pa rin ang kalabog na aming narinig. Nagtinginan kami ni Tia at agad siyang tumayo at pinatay ang ilaw. Ang liwanag na lang sa labas ang tangi naming ilaw sa loob ng aming kwarto. Inabot sa akin ni Tia Agata ang isang pamalo na yari sa yantok at may nakapalibot dito na ayon kay Tia ay buntot iyon ng pagi. Mabisang panlaban ng aswang. Nang banggitin niya ang salitang aswang ay nagsimula na akong matakot. Pero bilang isang lalaki, dapat ako ang magtatanggol sa aking Tia na may edad na. Sa kahit anumang nilalang ang magpakita, hindi ako magdadalawang isip na hahambalusin ko ito ng pamalo. Hindi ako nagpapigil kay Tia na sumunod sa labas. Tumigil kami sa beranda habang nagsasagawa ng palipad hangin ang aking Tia. Ilang segundo matapos niyang umihip sa hangin ay biglang may bumagsak sa bakuran. Isang babae na hindi ko mailarawan ang itsura sa sobrang sama nito. Hinugot ni Tia ang itak sa kanyang tagiliran at nag-usal bago inundaya ng taga ang aswang. Habang ako ay parang kandilang tumirik sa labis na takot. Naalala ko ang damit na suot ng aswang. Iyon ang suot ni Gloria kanina. Panay pagsalag lang ang ginawa ni Gloria habang ito'y umaangil. Hindi ko na rin mabilang kung ilang sugat na ang natamo nito sa kanyang mga kamay. Dahil sa katapangan ng aking tiyahin ay lumakas ang loob ko at agad akong lumapit at pinagpapalo ko rin ang aswang na iyon. Sa isang palo ko pa lang ay kitang-kita ko ang matinding pag-atungal ng nilalang. Hudyat na
nakaramdam ito ng matinding sakit. Agad nagkulay lila ang balat na natamaan ng palo. Dahil sa nakikita ko na ganoon katindi ang epekto nito sa aswang, ay hindi ko na ito tinigilan sa pagpalo hanggang sa napaupo na ito sa lupa. Kamay, hita at mga paa ay napuno na ng latay gawa ng buntot ng pagi na nakapalibot sa hawak kong yantok. Gumapang na ang aswang at likod niya naman ang binanatan ko ng pagpalo. Hanggang sa mabilis na itong nakagapang at agad tumalon sa pader. "Tama na, Junjun," sigaw sa akin ni Tia. Sa paglingon ko ay ilang metro na pala ang layo ni Tia. Napagtanto ko na ako na lang pala ang umaatake sa aswang. Inaya ko pa si Tia na habulin ang aswang, subalit napangiti na lamang ito. "Sa tindi ng ginawa mo doon, anak, imposibleng mabubuhay pa yon," wika sa akin ni Tia. Kung ang mga sugat gawa ng itak ay posible pang magamot iyon, pero ang mga sugat na likha ng buntot ng pagi ay aabutin muna ng ilang linggo bago ito gumaling, pero nakadepende iyon sa uri ng panggagamot ng aswang. Sa tingin ni Tia ay isang pangkaraniwang aswang ang umaatake, kaya hindi na raw iyon magtatagal pa. At malamang hindi na iyon makakauwi. Iba pa rin daw ang sandata na gawa ng Diyos kesa gawa ng tao. Ang itak ay likha lamang ng tao na kailangan pa ng usal upang tumalab sa aswang. Pero ang buntot ng pagay ay likha ng Diyos na kahit sino man ang gumamit nito laban sa aswang ay tiyak na pinsalang hatid nito sa katawan. Natuwa naman si Tia sa katapangang pinakita ko. Nagmana raw ako sa aking lolo. Kahit na hindi iyon antingero, ay ubod naman daw iyon ang tapang. Pero aminado si Tia na hindi niya alam kung papaano natutunan ng kanyang ama ang pagmamanipula ng apoy. Kahit alam niya kung papaano ito gawin, ay nangangailangan pa rin siya ng konting oras upang magtagumpay niya na magawa ang ganong uri ng mahika. Hindi raw katulad ni Lolo na sa isang pitik ay kaya nitong magpalabas ng apoy. Nagwagiman kami sa gawing iyon. Tiyak naman ang paghihiganti ng mga kalahi ng aswang na iyon. Sinabi ko na rin kay Tia na kilala ko ang babaeng iyon. Walang iba kundi si Gloria, ang anak ni Mang Abel. Nang malaman ni Tia ang istorya sa pamilya ni Abel, ay naging seryoso ito. Pinauna niya na ako sa silid dahil may gagawin pa raw siya. Hindi ko na lang inalam dahil sa tingin ko ay pupunta na naman siya sa silid na nasa ilalim ng lupa. Doon na ako sa aking kwarto tumuloy. Habang nakahiga ako ay hawak ko pa rin ang yantok. Napapangiti na lamang ako sa kayang gawin ito. Pakiramdam ko ay isa na akong mandirigma, kagaya sa mga napapanood ko. Inilagay ko ito sa gilid ng kama at tuluyan na akong nakatulog ng payapa. Kinabukasan ay inabisuhan naman ako ni Tia na sa bahay na lamang niya ako. Siya na lang daw muna ang tatao sa tindahan kasama itong si Corazon. Pasasamahan na lang daw niya ako kay Boyet. Pero labis na ipinagbabawal ni Tia na wag ko raw ipagsabi sa iba ang nangyari kagabi, lalong-lalo na ang tunay niyang katauhan. Pagsapit ng gabi ay kasama ni Tia si Aling Linda na dumating. Kaya pala may ibang presensya akong nararamdaman noong gabing pinaslang ko ang matandang mambabarang. Ikaw pala yon, iho. Nakangiting wika dito ng Ale. Sabay na rin kaming naghahapunan habang lantara na ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga kakaibang bagay. Wala na silang itatago pa sa akin, kaya parte na rin ako ng kanilang layunin sa hinaharap. Ayon sa napag-usapan ay
Pansamantalang sa bahay muna mananatili si Aling Linda dahil kaming dalawa lang ni Aling Linda ang may iwan sa bahay, ay hindi ko na natigilan ang pag-usisa tungkol sa kakayahan nito. Ayon sa Ale, isa siyang antingera na may tangan ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Kasama niya ang kanyang ama sa pagkuha ng mutya. Makukuha mo lamang daw ito sa isang naghihingalong kalabaw at kailangan makuha mo ang ngipin nito na nalagas bago pa ito mawala ng buhay. Nagbibigay ito sa taong may tangan ng kakaibang kabal at lakas sa katawan. Kagaya ng kalabaw, ay depensa din ito sa labis na init o lamig ng panahon. Ito ay isang mutya ng pandigma. Kaya pala sa edad ni Aling Linda, ay maliksi at malakas pa rin ito. Wala na rin palang pamilya itong si Aling Linda, maliban sa kanyang alagang kalabaw na lagi niyang kasama. Siya raw ay tubong apayaw at sa kanyang paglalakbay ay nakaabot na siya sa Zambales. Nananatili siya sa isang lugar ng ilang taon at kapag wala siyang naengkwentrong nilalang ay kusa din siyang aalis at lilipat ng ibang bayan. Naniniwala din siya na tadhana ang naglapit sa kanila ni Tia. Tadhanang magsama ang isang antingera at puting mambabarang upang lumaban sa iisang layunin. Inamin rin niya na labis ang kanyang paghanga sa mga taong may tangan ng kaliwa, ngunit gumagawa ito ng kabutihan. Dahil sa totoo lang, hindi basta-basta maiiwasan ang tukso ng demonyo. Kinagabihan ng araw na iyon ay kasama na ni Tia ang 5 kalalakihan. Ang lahat ng mga iyon ay mga puting mambabarang din. Sa katunayan, kabaryo, nagmistula silang mga rebelde sa pagkukubli ng kanilang pagkatao dahil parehong kanan at kaliwa ang iniiwasan nila. Kalaban sila ng kapwa mambabarang at dahil sa negatibong enerhiyang dala nila ay may tuturing din silang kalaban ng mga albularyo at antingero. Gawa na rin ng impluwensya ni Tia ay naging maayos na ang pagturing nila kay Aling Linda. Lalo pa ngayon na may kahaharapin silang kalaban. Ang pamilya ni Mang Abel. Alam ni Tia na anumang oras ay sasalakay na ang mga ito bilang paghihigante sa nangyari sa kanilang kasama. Biglang dumami ang tao sa bahay na ikinatuwa ko naman. Sanay kasi ako sa maraming tao sa bahay, kaya ganoon na lamang ang pasasalamat ko sa kanilang presensya kahit alam ko na panandalian lamang ito. Lumipas ang 2 gabi. Habang masayang nanonood ng telebisyon ang mga panauhin, ay nagtungo ko sa motor upang suriin ito. Habang tinitingnan ko ang motor, ay nasipat ko ang isang lalaki na nakatayo sa labas ng gate. Sa tapat kasi ng gate ay may poste ng ilaw, kaya naman kitang-kita mo talaga kung may tao doon. Batid ko ang galit sa itsura nito. Hindi rin matatawaran. Ang laki ng katawan ng lalaking nasa aking pagwari ay isa ito sa mga kapatid ni Gloria. Dahil na rin sa kumpiyansa ko sa mga kasama sa bahay, ay marahan akong naglakad at hinarap ko ang lalaki. Matapang akong nagtanong kung ano ang ginagawa niya sa tapat namin. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kapatid ko, uubusin namin kayo. Galit na wika dito ng lalaki. Mas nagalit pa ito, kabaryo, dahil inasar ko pa ang lalaki at pinagyabang ko pa na ako ang pumalo ng buntot pagi sa kapatid niyang aswang. Junjun, galit na pagsambit ni Tia. Sa aking paglapit ay pinagsabihan niya ako na hindi magandang pag-uugali na ipagyabang ang nagawang pananakit sa sino mang nilalang, mapatao man ito o aswang. Sumenya si Aling Linda na pumasok na ako sa loob.
Habang si Tia naman kasama ang dalawang lalaki ang lumapit at humarap sa kapatid ni Gloria. Nang mapansin ko na naglabas na sila ng kanilang mga sandata, ay umakyat na rin ako at kinuha ko na ang yantok. Ako na walang alam sa usal ay nararapat lamang na ito ang gagamitin upang sandata. Minsan ko na ring napatunayan ang bisa nito. Bago ko bumaba ay tumungo muna ako sa kabilang silid upang silipin ang likod bahay. Laking gulat ko na lang dahil may napakaraming alakdan ang gumagapang mula sa bodega patungo sa pader. Alam ko naman kung sino ang may gawa noon. Sa aking pagbaba ay nakita ko ang tatlong kalalakihan na nagsasagawa na ng orasyon. Paikot silang tatlo na nakatayo sa gitna ng sala habang naabutan ko naman itong si Aling Linda sa beranda. Hawak na rin ito ang kumikinang na itak. Makalipas pa ang ilang minuto ay may narinig kaming sumigaw sa likod bahay. Isang mahabang sigaw na ininda ang matinding sakit. Napangisi na lamang ako dahil sa tingin ko ay may aswang na pinagtutulungan ngayon ng mga alakdan. Agad ko namang sinundan si Aling Linda na tumatakbo papunta sa likod bahay. Tumambad sa amin ang isang babaeng aswang na sa tingin ko ay nanay iyon ni Gloria. Nasa ibaba ito ng pader at tinataboy nito ang napakaraming alakdan gamit ang mga kamay. "Aswang, kailangan pa ba kitang atakihin? Mukhang pinaliguan ka na ng kamandag ng mga alakdan." Nakangiting wika ng aking kasamang antingera. Di naglaon ay nakarinig na ako ng kaguluhan sa entradang bakuran. Akmang lalapit na si Aling Linda sa aswang. Agad akong tumakbo at walang habas na pinagpapalo ang aswang gamit ang yantok. Umaangil ito at lumalaban ngunit hindi iyon umubra sa epekto ng buntot pagi. Alam ko kasi na naparalisa na ang mga paa nito dahil sa lason ng mga alakdan. Hanggang sa naging pabor na sa akin ang mukha ng aswang, kaya naman inundayan ko na ito ng palo. Bigla naman akong napatras dahil may lumapag na isa pang aswang na napakalaki ng katawan. Sinugod naman ito ni Aling Linda. Namangha ako sa aking nakita dahil walang takot na binangga ng ale ang malaking aswang. Tila ba pantay lang ang kanilang lakas. Animoy hindi babae itong si Aling Linda na nakikipagbuno sa aswang. Habang ako naman ay pinagpapaluko ulit ang babaeng aswang na gumagapang na palayo. Pinunteriya ko ang ulo nito hanggang sa hindi na ito makagalaw. Sa aking paglingon kay Aling Linda ay nakita ko na napaluhod na ang aswang at agarang ginilitan ni Aling Linda ng leeg. Bumagsak ang aswang na wala ng buhay. Dali din niyang nilapitan ang nakadabang babae at tinaga ang leeg nito at naputol. Nagtungo agad kami sa nagkakagulo sa entradang bakuran. Kinaharap ng mga puting mambabarang ang tatlo pang aswang. Ang isa nito ay nagliyab ng nakahandusay sa lupa. Sa gabing iyon ay tuluyan nang natapos ang pamilya ni Mang Abel. Hindi ko akalain na sa aking pagtakas sa kasalanan ay mararanasan ko ang kakaibang pangyayari sa aking buhay na nagbigay daan upang matuklasan ko ang lihim ng aking pamilya. At ang karanasang iyon ay nag-umpisa nang makilala ko si Aling Linda, ang maglalako ng kakanin ng Sambales. Mga kabaryo, ang kwento ni Junjun ay isang patunay na kahit ang masamang nilalang ay may pagkakataon pa rin na masaayos ang buhay sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Patunay rin ito na walang pinipiling karunungan ang paglaban sa kasamaan.
Hanggang dito na lang po ang ating kwento ngayong araw. Naway meron kayong natutunan sa kwentong nabasa natin sa buhay ni Aling Linda. Okay, so yon. Bali tapos na yung kwento natin mga kabaryo, no? Bago natin umpisan yung komento, nais ko munang kamustahin ang lahat ng mga kabaryo natin na nakikinig, no? Grabe. Napakaganda ng kwento natin ngayong araw, no? Lalo na tong karanasan ni Junjun, no? Pero yun nga, ang naging bida natin dito is si Aling Linda, no? Si Linda. Bali, yun nga, antingera pala to, no? Medyo nakakatawa lang, no? Nakakainis kasi may part na umangas tong si Junjun sa dulo, no? Yun nga lang, medyo natawa ko ron, na sinabi niyang parang pinagpipilitin niya doon sa aswang na siya yung pumatay kay Gloria, no? Grabe, ang tindi mo, Jun. Hindi, kausap ko to. Mabait to si Junjun. Ano to, makulit talaga to kahit sa chat. Ka-chat ko to sa email namin. Nag-email kasi to, yun nga. Pansin nyo rin mga kabaryo, yung kwento natin is parang hindi siya ganun kalalim na kwento. Pero ito yung mga dati, no? Yung mga parang kagaya nung kay Lando yan, na ngayon natin ninanarrate kasi nga natabunan na. Yun, binabalikan natin isa-isa, no? So, parang mix na yung nangyayari. Dapat rin to, pang kwentong baryo 2.0 natin to. Kaya lang, dito ko na in-upload kasi mas marami rito nakikinig eh. Doon kasi parang pasulpot-sulpot lang. Sana ganun din doon, no? Pag in-upload na natin ng mas marami. So, yun, okay. First of all muna, nagpapasalamat ako sa mga umabot sa kwento dito hanggang dito sa kwento natin, no? Sa komento. Yun, napakalakas. Napakaganda, typical na barang laban sa aswang, no? Barang antingera tapos aswang, grabe. Yun nga, yung ate niya, yung tiya niya si Agatha, talagang isputing mambabarang daw, no? So, casual na mambabarang na nakakatakot daw. Kung ano yung alam ng barang na alam natin na itim na mambabarang, ganun din daw yung tiya niya, no? Pero yun nga raw, ginagamit nito sa kabutihan. Hindi to yung tipong barangin mo yan, babayaran kita. Hindi to yung ganun, no? Pero yun nga, grabe to kasi hindi niya matukoy kung paano nangyayari yung nagpapalabas ng apoy. Kahit ako, iniisip ko rin kasi nga hindi naman pwedeng magkarga ng mutya ng apoy ito. Si tiya ni Junjun kasi nga nahahanay ito sa kaliwa, no? So yun ang pinagtataka ko kung paano natutunan nyo nun tiya niya, kasi napakalakas na uri ng mahi kayo, no? Yung mga palipad hangin yan, ano na yan, kumbaga normal na sa atin yan, lalo na nahanay ka sa kaliwa sa barang, no? Alam naman natin na malalakas din talaga yan. Yun nga lang, mas lumakas lalo na nung dumating tong si Aling Linda. Yun paling parang pinag-uusapan nga nung 5 kalalakihan na nalaman natin na puting mambabarang din pala, di ba? So, nagka-connect yung hinala ni Junjun na may tinatago tong tiya niya. Bandang dulo, yun nga, lumabas. Sambales to mga kabaryo eh. Binigay niya yung eksaktong address pero sa akin niya lang sinabi. Kasi ako makulit ako pag ganyan. Tinanong ko, sabi ko, bro, saan tong exact na to? Sabi niya, sige kabaryo, bibigay ko pero wag mo na lang sabihin. Yun, kaya hindi natin sinabi. Bilang pagrespeto natin bilang paggalang natin sa pagtitiwala ni Junjun, no? Ayaw niya rin naman ipasabi. Maski ako, ayoko rin naman kasi syempre may mga taong nakikinig sa atin na parang mamaya taga-ron sila tas alamin nila yung ganito. So, pwede pang maging mitya ng kapamakan, no? Okay na nagkwento tayo ng karanasan ng mga kabaryo natin. Tapos yun, sabi niya hindi niya na nilagay dito na si Aling Linda at si Tia Agatha niya is nagsama pa raw ng halos 2 taon. After daw nung kay Mang Abel, parang nagkaroon pa ng
pamilya ron ng aswang na dayo rin pero mas matindi raw yun. Yun nga lang, nakabalik na si Junjun sa nanay niya, sa magulang, sa pamilya niya. Kasi okay na yung nagawa niyang kaso, yung kasalanan niya. Hindi naman daw siya nakulong, kumbaga parang naareglo na lang yung pamilya. Kasi nga parang, hindi ko rin kasi maintindihan, parang self-defense yung sinasabi niya, yung nakasaksak siya, no? So, yun, naareglo na lang hanggang sa, yun, bumalik na siya. Hindi, alam din daw nung nanay niya pero hindi niya na inungkat doon yung tunay na katauhan ng tiya Agatha niya. Kasi nga, syempre, yun lang naman yung nagka-interest daw. Tapos, yung nanay niya talaga wala naman kasi ayaw ng ganung buhay, gusto tahimik lang. So yun, ang ginagawa niya lang daw, pumupunta-punta siya sa tiya Agatha niya. Wala rin daw na naampon kasi natatakot daw din tong si Mang Amado na yun nga mamaya matuklasan ng ampon nila tas mismong sila yung traitor rin. May mga ganun kasi. Sabi ko nga, mahirap yun kasi lalo na kung magnasa yung maampon mo, no, na pwede palang mangyari to na pag ginawa ko to pwede akong mas lumakas. May mga ganun kasi kabaryo. So, yun yung ginawa nung tiya niya. Hindi na lang sila naghanap ng ampon. Bali, ginugol na lang talaga nila sa pag-aalaga ng hayop, yan, prutas, gulay, ganun. Nagtanim. Pero, yung tindahan daw nila nung tiya niya mas lumaki. Pero wala na rin eh. Kumbaga umalis na rin si Corazon sa si Boyet. Parang ang ginawa na lang nung tiyahin niya kung kailan lang siya pwedeng magtinda, ganun. Parang lang daw, parang exercise na lang daw na ginagawa ng tiya niya kasi hindi naman daw kailangan ng ganun karaming pera, no? Pero although mapera daw talaga yung tiya niya, no? Dati pa, yung pamilya naman nila dati pa, pero hindi naman daw ginagamit sa kung ano man. Kumbaga ini-invest lang ganun, tinutulong sa mga tao sa kanila. Yun, hanggang doon na lang, yun lang yung sabi niya sa akin. Tapos lagi nga raw siya nakikinig. Meron pa raw siya kasing sa probinsya daw nila, meron siyang kaibigan na anak daw ng barang, no? Pero sabi ko, baka pwede mong makausap para baka may karanasan siya. Sabi niya naman meron daw, pero ang ikakwento raw nun is yung sa nanay nun, no? So yung nanay nun, no, hintay natin kung mapapadala kasi kailan lang Sabi niya nga, kala ko hindi mo na ikakwento yung kwento ko, kabaryo, kasi ang tagal na. Sabi ko hindi, natabunan lang. Tapos yun na, hanggang sa nakapag-usap na kami. Yun nga, sabi niya, tatry niya raw na magpadala pa ng sulat, no? Pero doon naman sa kaibigan niya. Sambales din to. Pero tingnan natin, hintayin natin kung kailan niya may papadala, no? So, yun. Siya naman wala na siyang ibang karanasan, hanggang dito na lang. Tapos puro kwento na lang nung tiya niya. Kasi mula daw nung malaman niya, parang naging open na raw sa kanya yung tiya niya pag nagagawi siya sa lugar niya. Nung tiya niya talagang all out magkwento na, alam mo ba, ganito, ganyan, ganon. Kaya, more on kwento na lang. Sa karanasan niya, yun lang talaga. At hindi niya raw yun makakalimutan. So, kahit naman sino sa atin siguro ang ganon. Hindi mo makakalimutan talaga, di ba? At yun, so, ano ba? Gusto ko kasi kayong i-shoutout sana pero tingnan natin. Ito kasing last na shoutout ko, di ba? Medyo marami rin yun. So yun, gusto ko munang batiin yung members natin sa Kwentong Baryo, no? Bali, uumpisan ko lang si Ma'am Roslyn De Lopere, yun. 4 months na siyang member sa atin. Si Ma'am Lovely Rose Digal, 3 months. Salamat po sa inyo. Si Ma'am Christine Farado na 1 month. Maria Victoria, 1 month din. Brenda Canyel, 1 month. Si Ma'am Maricel Sumiyaya, 1 month din. At yung bago natin na latest, si Boss Marvin George Foley na 11 days, no? Yon. So, yun yung mga current members ng kabaryo natin. So,
super kabaryo saka solid kabaryo. Yan. So, yan yon. Tapos, ito na yung mga nagko-comment sa ating upload. No? Babasahin natin isa-isa. Umpisahan natin kay Ma'am Arlene Pulsbesa. Yan. Salamat po. Ito, rumble na lang to kabaryo kasi medyo marami to. Alam niyo naman pag binabasa natin. Ang dami, di ba? Si Boss Brain Omega, yan, salamat po sa inyo. Si Ma'am Ramonita Bertugo, yan, si Nanay Ana, salamat. Emil Bautista, salamat po. Mariam Duca, salamat din. Tita Sareno, salamat po. Sana tong isa? Gerson Namar, salamat boss. Janice Gomba, salamat. Carmelita Pruna, Edward Diaz, salamat. Darin De Leon, salamat din. Avera Dani, salamat. Si Ma'am Lisa, no, na nakikinig din, salamat. Agustin Valuran, salamat. Wait lang. Tapos ito na yung sa isang kwento natin. Alison Paon, yon, salamat. Montianos Vlog, salamat sa iyo boss. Charlun Rulan, salamat boss. Shifter Place, no, na solid din na nakikinig. Halos naman lahat to. Mga solid na to kabaryo, no. Kung mapapansin nyo. Kaya nga sabi ko sana mag-comment kayo para nababasa natin. Elena Durana, salamat. Evelyn Paul from Germany, salamat po. Estelita Reyes Esteli, yan. From Marikina City, yan. Si Ma'am Elsa Constantino na nagpapagaling na, salamat po. Pinay sa Cyprus, yon. Happy weekend, nak. Salamat na, ingat ka rin, no? Good health din po. Maria Casusa, salamat. Magandang gabi kabaryo. Salamat ulit sa upload. Thank you po, thank you. Saan yung iba? Alona Sanchez from Kuwait, no? Ang daming OFW. Amaro Filomena, yun nga yung sabi ko na maganda, no, na alam niyo nakakatuwa rin na na-enjoy nyo kahit nandyan kayo, no? Si Boss Ricky Manalo, yan, salamat. Nerlevi Joshua Rodriguez, salamat po. Mary Joy Aspera, salamat. Si Dave from KSA, no, na lagi rin nakatutok sa atin. Marivic Orcajos, salamat po. Vanessa Rose Mallorca, salamat. Inday Lebras, salamat. Boss Ronel Tolosa, salamat din. Si Ma'am Marilu Matsuda, no, lagi pong nakikinig din. Joel Di Guzman, salamat sa iyo, boss. Hazel Samonte, salamat. Happy Sigrani, salamat po. Mary Chris Dumael, salamat. Si Ma'am Azil Gumban, salamat po. Monica Herrero, yon. Si Ma'am Ginabel Bugador, salamat din. Celso Benitez, salamat boss. Sana? Richard Lanusa, salamat boss. JJ Malungkot, yon. Hi idol, pasend ng link ng isa mong kwento. Ng isa mong channel. Kabaryo, yung isa kong channel hindi na Kwentong Bari 2.0. Ginawa na nating mga kwento ni Kabaryo, no? Para yun nga, hindi kayo malito. Salamat JJ. Marie Chris Felayo, salamat po. Araceli Asahi, salamat ma'am. Ayun, ito yung latest natin. Dito na tayo sa latest na upload. Kay Baryong walang kalamansi ba? Tama. Ayun, Arlinda Distor, salamat po. UAE din si Ma'am Arlinda. Nelia Tijano, salamat ma'am. Leo Daban. Renato Elidotabo, salamat. Dear friend, no? From Kuwait, salamat po. Asan yung iba? Ernesto Alvarado, salamat. Cora Hidalgo
Redale Vincent Sabir. Yun. Asan yung iba? Si Ma'am Aucolina. Yan. Michek, salamat po. Alma Hornales. Lourdes Grace Garde, salamat. June Julie Satsan, salamat po. Rosita Nicolas. Pilipina Palsario. Si Blue, ang sabi ni Blue, good morning kabaryo, kwento ni Lucas at ama na si Hiner na merong mutya ng ngipin ng kalabaw. Kapis. Kabaryo, ingat ka palagi. Yon, salamat Blue. Susan Manalo. Sipag ni Sir Ray, laging may lapag. Ayaw mo ata, Ma'am Susan Ne, joke lang. Monica Flores, yan, salamat. Sabi po, may baryo sa Kapis na mga aswang lang ang nakatira. Ayun, sabi ni Ma'am Monica Flores. Legit ba yun? Alamin natin, tingnan natin kung may kwento tayong ganun, no? Sana meron. Baryo sa Kapis na puro aswang lang, no? Grabe. Iris Rapper, salamat. Sana yung iba? Ellen Cuyanos, salamat po. Robert Relohas, salamat. Eli Nedu, yon, salamat. Anisetas Channel, Lorelai Breso, salamat din. Nabubulol na tayo kabaryo. Norlang, sabi ni Norlang, salamat. Jomar Rosales, salamat din. Saan yung iba? Juanita Sosa, yon, salamat po. Junril Ekot, abangan ko yun idol, yung baryo, yung kwento sa biliran. Meron, Boss Junril. Meron yun, hintay natin. Hinahanap ko pa. Asa na? Nabasa na natin halos lahat Si Ma'am Jing Sibal, yon. Olive Smith, salamat. Teresita Rosette, no? Edwin Atienza, salamat boss. Marcidita Dagok Dogan, salamat. Mary Jane Pablo ng Macau, no? Laging nakikinig din daw. Joan Rosal. Christine Velasquez, salamat po. Marco Ticar, sabi niya, you know Sir Ray, since I started listening to your channel that tackled aswang mythical illusions real, there's one thing that I learned, always pray, bring salt, more power and more stories. Just wanna ask you, have you seen one aswang? Kung ako tatanungin mo, ma'am, hindi ko alam, ma'am sir ba, Marco Ticar, wala pa naman akong nakitang ganun, pero sa side ng Ermat at Erpat ko meron na sila, pero hindi lang naman aswang pero barang kulang meron tayong dyan. May kakilala tayong sila mismo. Meron. May alam sa ganyan. Marami antingero yon. Sa aswang naman, ang nakita ko lang talaga, hindi ko may tuturing kung saan mo tumahanay. Pero San Telmo, nakita na ako niyan. Probinsya namin sa Bicol. Maliit na bolang umapoy. Talagang hahabulin ka niyan. Alam mo yung, para siyang paano ko ba i-describe yung laki niya? Siguro parang kung ikukumpara mo sa sa 1 cup rice ng kanin natin sa Pinas, ganon, bilugin mo lang tapos hindi mo siya matutukoy na apoy pero nagbabaga. Talagang susundan ka. Walang halong biro. Ang pinaka best technique pag ganito raw, sabi nung nanay ko, dadapa daw talaga. Yun ang ginawa ko noon, dumapa. Kasi nanay ko rin naka-encounter ng ganyan. San Telmo, saka yung puting kalabaw. Yan, meron talaga yan, puting kalabaw. Grabe yan. Ano raw yan? Hindi mo may tuturing kung aswang kasi nung nakita nila kasama nung tiyo ko, yung tito ko kasi, hindi umalis yun ng walang baril. So, sa probinsya to noon, taong 1990. Yan, dalaga pa nanay ko. Na-encounter nila puting kalabaw na nanlilisik yung mata. Kasi pag sinabi mo nanlilisik na nagbabaga, hindi naman totaling umaapoy pero may kita mo pulang-pula yung mata. Ganon. Tapos, ang laki raw, alos hindi mo nga raw siya madidistinguish na kalabaw kasi
humuhuni siya, may huni na talagang susuwagin ka. Yun, ganun kabaryo. Marco Ticar, ganun. Yun, basta yun. Ang hirap explain kahit ako hindi ko ma-explain. Sana nasagot natin. At ito, si Risa Eduria, tama, sana all may hangganan ng kasamaan. Unyango na, tara kain muna tayo kabar. Salamat Ma'am Risa. Maria Selar, salamat po. Lover J. Curitana, dear friend, yon, salamat sa inyong lahat mga kabaryo. Masarap magkwentuhan ng ganito, no, yung about sa aswang, no, na experience, no. Sana magkaroon tayo soon, no. Try natin mag-live pag medyo gumanda-ganda yung natin para dun tayo mag-uusap. Pag nag-live tayo, okay ba sa inyo mga 10:45 onwards, no? Kasi yun yung oras natin. Okay sa inyo, kailan kayo available? Comment kayo sa baba. Yung gusto ko yung marami, majority. Tapos usap tayo sa live, no? About sa ganyan. So, yun lang mga kabaryo. Maraming salamat. Mag-iwan na kayo ng comment sa ating comment section. Palike na lang din ang videos natin and pasubscribe sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, no? So, yun lang naman. Maraming salamat mga kabaryo. Ingat kayong lahat. Muli hanggang dito na lang po. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.